Aba, Miss Raisa May Dizon, may binabalikan, ano? At isa pala ito sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng bagong karakter. Ito pong or bakit ibinalik ito pong karakter na ito ni Miss Raisa May. So, ito rin po yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi po masyado munang nagiging kakaroon sila ng close contact nitong si Bimbi tuwing live, 'di ba? Kasi si Miss Raisa May Dizon pala ang nagre-represent dito po sa isa sa pinakamalaking brand na meron po ngayon ang Eat Bulaga. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So eto na, let's talk about this one. The Strategic Character Revival. Kung napansin ninyong muling binuhay ng Eat Bulaga ang iconic character ni Raisa May Dizon na si Miss Topsy. Ang paboritong karakter na umaarte bilang isang matanda, Frank, at may edad na tita at lolo figure. Huwag kayo magtaka, hindi to basta-basta random nostalgia move or gawa-gawa lang sa studio dressing room. May napakagandang marketing mystery stroke sa likod nito. Si Raisa May sa katauhan ni Miss Topsy ang napili ng Eat Bulaga management at ng brand executive upang maging pangunahing muka at boses na magdi-deliver ng live commercial spiel para sa pagbabalik ng Coca-Cola bilang major show sponsor. So, ito yung isa sa mga nakikita nating dahilan kung bakit or isa sa mga pinakamagandang nangyari, no? Kasi parang yung mga brand na bumabalik, laging si Raisa May po yung kanilang kinukuha at si Bim na para mag-spill, ibigay yung ano. Kasi alam nilang panghatak talaga si Raisa at si Bim eh. Bakit si Miss Topsy at hindi ang normal na Raisa May? Upang ganap na maunawaan ang mga pagganap sa likod ng eksenang ito, kailangan i-dissect natin kung bakit ang karakter ni Miss Topsy ang pinakamatagumpay na vessel para sa isang napakalaking brand campaign. So, sa Gen Z vibe kasi, 'di ba, sa standard spiel delivery ay high impact comedy and wit, friendly and casual authority, charm and recall, ay high entertainment recall and nostalgia. Nagsimula si Raisa May bilang Aling Maliit. Isa sa kanyang mga pinakasikat na segments ay ang pagganap bilang mature na character na may sariling pagpananaw sa buhay. Ang pagbabalik ni Miss Topsy ay agad na nagpatingkad sa nostalgia factor para sa mga loyal na Dover Cats viewer na nakasubaybay sa kanya mula noong bata pa siya. Kaya naman sa modernong henerasyon ng telebisyon, ayaw ng mga tao sa mga pilit at boring na commercial interruption or skip ad energy. Kapag ang isang sponsor at spiel ay binigay sa pamamagitan ng isang nakatutuwang character act, hindi kasi mabilis lipatan ng channel, 'di ba? Parang siya yung nagiging nagiging set to stay yung mga tao. Ang audience ay nananatiling nakatutok dahil sa komedya. Kaya naman ito yung parang ginagawa nilang strategy para talagang yung mga tao ay manatili doon po sa segment na iyon. So, yung organic product placement, ang pag-inom o pagbanggit sa brand ay nagiging natural na bahagi ng sketch sa halip na mukhang binabasa lang mula sa teleprompter. And of course, the family-centric vibe. Ang brand na Coca-Cola ay laging nakatutok sa salo-salong pamilya at saya tuwing tanghalian. Ang karakter ni Miss Topsy na nagpapakita ng ugaling Pinoy, tita, na mahilig sa kainan at kwentuhan ay 100% alignment sa core message ng sponsor. Para sa Gen Z marketing breakdown, bakit genius move ito? Sa larangan kasi ng Gen Z branding at media consumption, ang ginawa ng Eat Bulaga at ng sponsor ay tinatawag na character-driven native advertising. So, ang memeable moment, ang bawat expression, galaw at hirit ni Miss Topsy habang hawak ang produkto ay madaling i-clip ng netizen para maging TikTok content, Facebook Reels at traditional na TV commercial ay nagkakaroon ng libreng second life sa social media. Kaya naman para sa mga seniors parents na natutuwa sila sa husay ni Raisa na umarte bilang matanda. Para sa Gen Z youth, naaaliw sila sa campy at energetic style ng pag-deliver ng spiel.
And of course, sa brand trust and legacy, ang pagbabalik ng isang giant brand sa Itbulaga ay nangangailangan din ng matinding pagtanggap mula sa viewers sa pamamagitan ng paggamit sa isa sa pinakamamahal na karakter sa show. Naging napakainit at positibo ng pagtanggap ng publiko sa muling pagtatambal nito. Pero sa performance check, paano dinala ni Raisa May ang segment? Hindi kasi madali na magpalit ng karakter mula sa pagiging modern teenager patungo sa isang komikong matanda sa loob lamang ng ilang segundo sa live TV. Pinamala si Raisa May ang kanyang pagiging seasoned child star turned versatile artist, 'di ba? So dahil po dito sa kanyang physical comedy, yung paglakad niya, paghawak sa bewang at pagbabago ng boses habang inaalok ang malamig na inumin na nagpapakita ng kanyang mataas na acting EQ or parang yung kanyang katalinuhan dahil po dun sa kanyang mga adlib mastery dahil sa live broadcast at ang Itbulaga ay nakayanan niyang makipag-asaran sa ibang host nang hindi nakakalimutan ang mga mahalagang linya ng sponsor. Yun din mismo magaling si Raisa May. That's the reason why maraming mga sponsors at maraming mga commercial loads na talagang mas pinipili si Raisa kasi sabi nga ng isang viewer, si Raisa po is matatawag nilang in, siya po ay very in sa lahat po ng mga tagapanood, even sa mga searchers. In all forms, si Raisa at si Bimbi yung kanilang pinupuntahan, yung kanilang binabalik-balikan sa show. Kaya naman hindi po maikakaila na talagang malaki ang naiaambag ni Raisa at ni Bimbi sa loob mismo ng show na ito. Kaya imposible din yung sinasabi ng ilang mga fake news peddlers na si Raisa daw at si Bim ay paghihiwalayin, si Raisa at si Bim pinagbabawalan, si Raisa at si Bim ay parang yung titibagin na, which is not very true. Kasi yun po yung nagiging pusoy nila nagiging nagiging pang come in, pang come on sa lahat ng mga sponsors na dating nawala, 'di ba? So yung pagbabalik na ito ng karakter ni Miss Topsy para sa malaking pagbabalik ng Coca-Cola sa Itbulaga, isa itong patunay na si Raisa May Dizon ay nananatiling isa sa pinakamahusay at pinaka-reliable na komedyante at brand endorsers ng kanyang henerasyon. Hindi lang to basta pag-uulit ng lumang gawe sa iyong maayos, matalino at nakakatuwang marketing win na nagbibigay ng saya sa buong bansa. And of course, syempre, tuwan-tuwa din ang ilan sa mga host kapag si Raisa, pinapakita niyo yung kanyang versatility. Ito yung isang bagay na gustong ma-adapt ni Bim dito kay Raisa. Kaya niyang umadapt, kaya niya na parang makisabay, 'di ba, doon sa kanyang mga, although matagal na sila magkakasama, pero iba pa rin talaga yung witty ng isang Raisa May. This is the reason why Miss Chris Aquino love Miss Raisa May dahil nakakasabay siya sa lahat. Isa rin sa mga nakikita nating pwedeng gawin, yung parang magkakaroon din ng bagong karakter si Bim. Bilang Mr. Topsy naman, pwede din, 'di ba? At yun yung dapat nating abangan, 'di ba? Kasi kailangan mabigyan din ng break si Bim kung ano yung ginagawa ni Raisa, kung saan hindi po mababali yung kanilang samahan or kanilang love team na nagpapasaya naman sa mga senior citizen kapag sila ay talagang nakikitang very sweet, 'di ba? Yun yung pinakamagandang vibe, Mr. and Mrs. Topsy character dito po sa pinakabagong episode. Luma man pero bago sa paningin ng ilan kasi yan ang gusto ng mga Gen Z Meron silang bagong panonoorin, bago nilang aabangan, 'di ba? So kaya naman mag-antay lang tayo kung ano pa yung pwedeng ibuga ng mga creatives diyan sa Itbulaga. So kayo, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.